God is good. All the time? Anong oras na? Ang mga anak ako ay ipinanganak sa Mindanao, kaya ako ay nabinyagan sa Davao City. At alam nyo, ako ay katoliko lang sa pangalan, pero wala akong relasyon o kaugnayan sa Diyos. Pero kahit pala wala kang relasyon sa Kanya, kapag ka lumilindol ng malakas, tatawag ka pa rin sa Kanya. Grade 6, lumindol sa amin ng malakas sa Mindanao. Talagang nasabi ko, Ginoo. Sa Bisaya kasi ang Diyos Ginoo. Ginoo, tama na. Kasi parang mabibiyak yung lupa. Grabe, natakot talaga ako ng gusto. Kaya napatawag ako sa Diyos sa kauna-unahang magkakataon. Tapos nalulung ako sa sabong nung ako'y high school na. Talagang naglalakad ako ng 1 kilometro dahil wala naman akong pera na pangsabong. Ang allowance ko para sa paaralan. So para makapagsugal ako, yung baon ko, yung pamasahe ko, maglalakad ako ng 1 kilometro. Yun ang ipangsasabong ko. Isang araw, nang kapasan kami sa Bisaya, mag-aani ng palay. Wala pang mga halimaw nun. Ang uso nun, ipapalo mo yung palay. Kaya ang sakit sa katawan. Ang sakit sa katawan. Pagod na pagod ka. 3 araw. Ikapito, yun ang parte ko. Halimbawa, nakapitong sako ako nang ipinalo. Gagawin ng may-ari, 6 na sako sa kanya, ikapitong sako sa akin. Binenta ko yun. Mahirap pa ang pera nun. Malaki na yung 300. Kaya ang pinagbilhan ko 300. Isinugal ko lahat yun. Kakapaka pa talaga ako. Sabi ng lolo ko, huwag ka mag-alala anak, apo. Huwag ka mag-alala apo. Kasi yung manok natin magaling. Pangkol pa to. Mahilig kasi yung magkaliskis ng manok. Ang tatalo lang sa manok natin ay yung Yano 25. Lakas ng loob ko. Sinugal ko lahat. Ang 300 piso. Talo. Pero alam nyo, ikalawang pagkakataon, nagdasal naman ako. Sabi ko, Ginoo, mudaog unta ko. Pero ngayon ko naisip, dapat pala, sa Satanas ako nagdasal. Kaya pala ako natalo, sa Diyos ako nagdasal. Wala pa akong relasyon sa Diyos nun. Hindi ko pa siya kilala. Hanggang sa kami ay bumalik na dito sa Bulacan. At nung ako'y bumalik sa Bulacan, ipinasok ako sa trabaho ng isang manager. Ang pangalan niya, Resurrection Anda. O Boy, hindi Abunda, Boy Anda. Kasi siya ang kinuha ng Koreano na manager sa pabrika ng Koreano sa Minuyan. Kaya kung napunta na kayo ng Minuyan, makikita nyo merong ano dyan, merong 7-Eleven. Diyan ako nagtira. Sa kinaroroonan ng 7-Eleven. Kasi naging kaibigan ko si Ricardo Flores na sila yung may-ari ng bahay na yan nung hindi pa yan 7-Eleven. At yung pabrika, kung nakita niyo na yung water district ngayon, building nakalagay, nakasulat, water district. Yan yung Manglo International Philippines o Manhattan International Philippines Incorporated. 5 taon ako nagtrabaho dyan. At diyan ko napulot itong lumang Biblia na kulay green ang babalat. Nakakala ko, hindi ito Biblia. Kasi ang alam kong kulay ng Biblia, 2 lang. Kulay pula at kulay itim. Kaya kung alam ko lang, hindi ko ito binasa. Bakit? Hindi ako naniniwala na ito ay salita ng Diyos. Salita ng tao ito. Pero isang himala ang nangyari. Binago ng Biblia, ng salita ng Diyos sa aking pananaw. Binago ng Diyos. Ano ang ibig kong sabihin mga anak? Ang Diyos ay totoo. God exists. Pinatutunayan ng banal
Nakasulatan na mayroon talagang Diyos. God exists. Hindi lamang mapatutunayan ang banal na kasulatan na may Diyos talaga. Patutunayan din maging ng kasaysayan. Kasulatan, kasaysayan, at higit sa lahat, personal kong karanasan. Personal kong karanasan na mayroon talagang Diyos. Sapagkat matapos kong basahin ito, nung nagbabasa ako na binabasa ko yung huling bahagi, kasi bagong tipan lang ito, 27 aklat, hindi 73. Nabasa ko ang aklat ng pahayag. At takot na takot ako. Hindi ko alam kung bakit. Takot na takot ako. At 3 madaling araw, parang panaginip, parang pangitain. Di ko alam. Parang divine mercy na mukha ng Diyos ang nasa harapan ko. Tinatanong ako, at para siyang lumalapit dahan-dahan sa akin, si Jesus. At ang tanong niya sa akin, ano ang ginawa mo noong nabubuhay ka pa? Sa panang buhay ko noon ako natakot ng ganun. Sumunod na umaga, mga alas 4, ayun na naman. Parang lumalapit na naman sa akin ang Panginoon. At ang tanong, ano ang ginawa mo noong nabubuhay ka pa? Sa panambuhay ko, sobra talaga ang kapal ng dibdib ko. Hindi ko alam kung panaginip ko pangitain. Ika-3 umaga, madaling araw. Ayun na naman. Ano ang ginawa mo noong nabubuhay ka pa? Doon nagsimula ang journey ko upang magbago ako at magbalik loob sa Diyos. January 1, 1988, tinanggap ko si Jesus sa aking puso. Pinagsisihan ko ang lahat kong nagawang pagkukulang at pagkakasala. At natuklasan ko, bibigyan ka ng Diyos ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng sinuman. Amen.